Ay mga kasisi, magandang gabi po sa ating lahat o magandang araw. May ikukwento po ako about Panginoon. Sana naman po tapusin at panoorin niyo po yung bidyong ito. Kapulutan po siya ng aral. Ganito po kasi yon. Way back 2000 po, nagtrabaho po ako sa isang cellphone shop sa Dipolog City po. And then after 1 year or 2 years, nagtiwala po yung boss ko sa akin. Una, naging sales lady ako, naging cashier, and then dumating po yung time na may outlet po sila sa lugar sa Zamboanga del Norte, which is Sindangan po. So, may outlet sila doon, bali ako po yung nag-manage. To make it short the story po, isang araw, mahilig po kasi ako talagang magsimba. Magmula nung bata po ako, buhay pa po yung dalawang lola ko sa side ng papa at sa side ng mama ko. Sa mga tita ko, mahilig na po talaga ako magsimba. So, wala po akong day off. Tuwing Sunday, nagbubukas po ako kasi wala naman po akong gagawin eh. Malayo naman ako sa amin kasi taga Mindanao po ako. So, nagsimba ako. Uulitin ko po, to make it short lang. So, nagsimba ako. Sunday, araw ng Sunday, nagsimba po ako. So, pagdating ko sa simbahan, nag-start na po yung misa, patapos na po siya. Lumuhod ako. Yung handbag na dala-dala ko na may laman ng lost chains, yung pampanukli, and then yung susi ng tindahan, yung pera na ipapasok ko sana sa PNB nung pagka Monday, dala-dala ko din po siya. Hindi ko siya iniiwan sa boarding house. So, lumuhod po ako, nilapag ko yung bag ko dito sa likod ko. Mali ko kasi sino ba namang mag-iisip na mawawalan ka ng bag sa loob ng simbahan? So, may mga tao sa likod ko nung lumuhod ako. So, nagdasal ako. And then, after ko magdasal, after ko kinausap yung Panginoon, may mga hiniling ako sa Kanya, nung tumayo po ako, nakita ko, paglingon ko, wala na po yung handbag ko. So, akala ko nahulog lang, sinilip ko dun sa ilalim, nag-alisan na yung ibang tao. So, ang inisip ko, magtanong-tanong na lang. Pero, nanginginig na po ako kasi nandun yung susi, nandun yung lost chains, nandun yung pera ng tindahan. Kasi malakas po yung tindahan ng boss ko noon cellphone shop. Kasi parang yun po yung nangungunan na tindahan doon sa lugar na yun. So yun, marami na akong nilapitan, pinagtatanungan ko, wala daw silang nakita na handbag. Maliit handbag lang po siya talaga na, maliit lang po siya na bag. And then, ang dami nang tumulong sa akin, walang nakakita ng bag ko, may tumulong pa sa akin para i-report sa police station yung nangyari. And then, may tumawag pa sa radio station para i-report yung nangyari kung sakaling may makapagbalik ng handbag ko. And then, siguro mga more than 1 hour, kakahanap ko, kakaantay ko na bumalik dun sa simbahan na ibalik yung bag ko. Tumatayo po yung balahibo ko as in po. Marami na po akong pinagkwentuhan dito. Ewan ko kung naniniwala sila. Nasasakay nila na po yon, pero para sa akin malaki po ang paniniwala ko. Kaya isi-share ko po sa inyo at ikukwento ko. So isang oras na po ako mahigit doon, umiiyak na ako, nagmamambling na ako na Lord, please ibalik mo yung bag kasi bago lang nagkaroon ng problema sa tindahan, nakawan, and ngayon yung bag ko na naman ang nawala. Please Lord, tulungan mo ako, hindi ko na alam ang gagawin ko. So, as in, wala na talaga akong pag-asa. Yung simbahan na yun is malapit sa Emporium ng Sindangan, Zamboanga del Norte. Kasi nasa lang ako sa terminal, sa bayan mismo. So, nung naglakad na ako papuntang Emporium, bali, hindi ko alam kung maiyak ako, di ko alam kung anong sasabihin ko sa boss ko kasi kasalanan ko yun eh. Bakit nilapag ko yung bag na alam kong may pera, maraming tao, may nagsisimba. So, hindi ko naman kasi inisip na mawawala. Alam nyo ba, mga kasisi, ang nangyari? Tumayo na naman yung balahibo ko. Alam nyo ba ang nangyari? Malapit na ako sa Emporium. Emporium which is parang mall ng lugar na yon. Siya yung pinakamalaking tindahan doon nung year na yun, mga around 2003 to 2004 before I went to Kuwait City. Alam nyo ba,
may nakasalubong akong matandang babae na ang sungkod niya o tungkod niya is payong. Yung payong na nakatiklop lang. And then, bigla siyang huminto sa harap ko. Matandang-matanda, nakayuko na siyang ganun siya, oh. Tapos yung sungkod niya is yung payong na lang nakaganon. Tapos biglang huminto sa harapan ko. And then, nagulat ako sa sinabi niya. Alam niyo ba, ang sabi niya, nung yung isang kamay niya, hawak niya yung sungkod niya, yung isang kamay niya, parang may huhugutin sa loob, sabay sabi, "Anak, ito ba yung bag na hinahanap mo?" Alam niyo, speechless ako sa nangyari na yun. Hindi ako nakapagsalita, na parang gulat na gulat ako, na ang tanging naitanong ko lang dun sa lula is, "Lula, paano po napunta sa kamay niyo yung bag ko?" Alam niyo ang sagot nung lula, "Hinabol ko yung dalawang bata na kumuha ng bag mo." So sa isip ko, how come? Ang tanda na niya, as in more than 100 years old na siya. As in, ang tanda-tanda niya, na hirap na siyang maglakad, tas nakayuko na siya. Halos hindi na niya maiungat yung ulo niya. So as in, nung sinagot ko yun, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi man lang ako nakapag-thank you sa kanya. Kaya nga, parang na-froze ako ba, na hindi ako, parang nawala ako sa isip ko saglit. And then, "Sige anak, mag-iingat ka sa susunod." Yun yung sabi niya. And then, alam niyo, nung lilingon ako, kasi sa tuwa ko, parang mixed emotion yung nangyari doon. So sa tuwa ko, hindi na ako nakapagsalita o nakapag-reply sa kanya. Alam niyo ba, huli na nung naisip ko nung umalis na siya. Alam niyo, nung limingon ako, "Thank you Lula." Paglingon ko, wala na siya sa likuran ko. Alam niyo, hinabol ko pa yung Lula. Pumasok pa ako sa loob ng simbahan, pero nowhere to be found yung Lula. So alam niyo, yung paniniwala ko dun is si Lord yun. Nagkatawang tao, gumawa. Hindi po ito gawa-gawa lang. Ang dami ko ng pinagsabihan, pinagkwentuhan. Ewan ko kung naniniwala sila, nakikinig naman po sila. Pero hindi lang po ito yung testimony na kaya na pwede kong i-share sa inyo. Marami po akong testimony about God na ginawa niya po sa buhay ko. Kaya alam niyo, kapag may mga taong, balik po tayo dun kay Lula. Bumalik po ako sa simbahan, pinagtanong-tanong ko po, kasi gusto ko po sana siyang i-treat ng pagkain, pasalamatan siya, yakapin siya, dahil nawala po yung takot na naramdaman ko, pero hindi ko na po talaga siya nakakita, at wala po talagang nakakita kay Lula. So, yun po, ang laki ng paniniwala ko na si Lord yun, nagkatawang tao, tinulungan niya ako, kasi mas kilala ako ng Panginoon kaysa ibang tao. I-judge man ako ng tao, at least si Lord alam niya kung sino talaga ako. Kaya yung pamilya ko ngayon, talagang pinipilit ko sila, hindi naman sa pinipilit, talagang tinuturo ko sa kanila na kahit isang oras lang, maglaan sila ng time para magsimba. Iba pa din yung magsimba ka, oo, may paniniwala ka na may Panginoon, pero iba pa din yung magsimba ka na marinig mo yung mga sinasabi ng pare tungkol sa Panginoon. At saka, tignan nyo, kapag alam ko na nasaktan ako, may ginawa ang isang tao sa akin, alam nyo ba, hindi ako gaganti, Lord. Sabi ko lang, hindi ako gaganti, Lord. Ikaw ang gagawa ng paraan para sa akin, kasi ikaw ang mas nakakaalam kung ano ang gagawin mo. Totoo po yan. Kaya alam nyo po, um, sa atin, marami pang nagsasabi na naniniwala sila sa Panginoon, pero kulang po yun sa puso nila. So sana po, kapulutan ng aral, yung testimony o yung kwento ko po, maniniwala man po kayo o hindi, at least na i-share ko po sa inyo yung experience ko. Naniniwala po talaga ako na isa pong Panginoon yung nagkatawang tao para isuli yung bag ko, para tulungan niya ako. Kasi alam niya kung gaano kalaki ang problema kong nung time na yun. Kasi nawalan kami ng mga cards. So sa susunod, ikukwento ko na lang po, masyadong mahaba na po. Magandang gabi, paalam, God bless us all. Thank you po sa manonood.